isang matapang na pahayag. Ipinagtaka ni Torreon kung paano nagkaroon ng kopya si Remulla ng isang dokumentong hindi pa opisyal na kinukumpirma ng ICC mismo. Ibinigyang diin ni Torreon ang kakaibang sitwasyon kung saan tila mas nauuna pa ang ombudsman sa pagkuha ng impormasyon kaysa sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na may direktang ugnayan sa ICC. Ang ibig bang sabihin nito ay may access si Ombudsman Remulla sa loob ng ICC kaya meron siyang kopya ng warrant? Hindi ba dapat ipaliwanag niya kung paano siya nagkaroon ng kopya samantalang ang DFA at DOJ mismo ay walang natatanggap? Ani pa ni Torreon. Dagdag pa ng abogado, nagbibigay ito ng kalituhan at pagdududa sa publiko lalo na't magkaiba ang mga pahayag ng mga opisyal ng gobyerno hinggil sa parehong issue. Talo pa niya ang ICC spokesperson? Kung ganun kalakas si Ombudsman Remulla sa ICC, paano na lang yan? Ani Torreon, na sinabayan ng pagtawag ng pansin sa Office of the Ombudsman upang linawin ang pinagmulan ng umano'y unofficial document. Ang pahayag ni Torreon ay kasunod ng pag-amin ni Remulla sa isang media interview na mayroon siyang unofficial copy ng umano'y warrant of arrest laban kay Senador De La Rosa na konektado umano sa mga investigasyon ng ICC kaugnay ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Ngunit ilang oras matapos lumabas ang balita, itinanggi ng ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah na may inilabas ng anumang bagong warrant of arrest na may kaugnayan sa Pilipinas. Ito umidtim ang panawagan ng publiko at ng ilang legal experts para sa mas malinaw na paliwanag mula kay Ombudsman Remulla upang hindi madagdagan ang pagkalito ng publiko at upang mapanatili ang integridad at kredibilidad ng mga institusyon ng pamahalaan. Dito naman kay Senator Bato de la Rosa, ito ang exciting kasi ang sabi ng DOJ wala silang warrant, ang sabi ng DFA wala pa silang kopya ng warrant, ang sabi ng transnational crime wala rin daw silang warrant, at yung spokesman mismo ng ICC nagsabi walang warrant. Pero ang ating ombudsman, ewan ko anong description ng kanyang trabaho, nakalimutan siguro niya basahin at i-remind yung sarili niya about Article 11 of the 1987 Constitution, Section 13, naka-enumerate yung trabaho niya doon. With due respect po kay ombudsman, hindi ata trabaho ng ombudsman ito, yung makikialam about sa ICC processes. Binasa ko, hindi hindi po kasali ito sa kanyang job description. And worse, itong ginawa niya even violates ICC rules, no? Kasi yung mga applications for warrants and warrant itself, kung sealed pa ito, no? Hindi ito pwede i-disclose unless allowed by the justices themselves, no? Ang ibig ba sabihin nito ay si Ombudsman Remulla ay may authority from the ICC judges to reveal the contents of the warrant? Alam mo, he has to explain that because this is a grave violation of the rules in the ICC itself, because this is supposedly confidential. And as to why he divulged that can give us many conjectures, no? Grounds for conjecture, such as but not limited to. Baka ginawa niya ito para matakot si Senator Bato de la Rosa. Kasi alam mo, they are capable of anything. Yung kay PRRD, ako din ng lead counsel doon, klaro yun, kidnapping. Ano ba ito? PRRD part number 2, De La Rosa version. So, kaya nga, sana naman they would heed the rule of law, no? Kung merong warrant, let it go through the proper processes. If they would treat it as an extradition, then follow the rules on extradition which became effective on November 10. If they follow surrender, because they are always barking that they will rely on Article 17 of RA 9851 on surrender, well, they must likewise understand that they have no rules and regulations. They have no IRR yet as to how surrender would be effectuated in the Republic of the Philippines.
If they will tell us they will rely on Article 59 of the Rome Statute, hello, there is even a question now in the petition for certiorari, which we filed, questioning whether or not there is still legal basis on the part of the Philippine government to continually cooperate with the ICC in the light of the fact that we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. Now, granting ex argumenti gratia that Rule 59 or Article 59 would apply, wala pang specifics eh. Like for example, pupunta ka daw ng competent judicial authority. Wala pa nga tayong rules of procedure. Ano ba itong competent judicial authority na ito? MTC ba o RTC ba? Or Court of Appeals ba? Ang sabi din dito sa the arrested person or the person shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of that state. So, kung law of that state, so Philippine law yan, Rules on Criminal Procedure. Sa Rules on Criminal Procedure natin, kailangan may warrant of arrest. It should comply with Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution, which states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And as to how the due process of law would be observed, wala ding rules on procedure insofar as surrender is concerned. Kaya nga, with utmost due respect doon po sa ating kaibigan na prosecutor po na self-executing daw yung Section 17 of RA 9851. With utmost due respect, I digress and I do not agree simply because of the fact that the self-executing provision or non-self-executing provision per Manila Prince Hotel case, which he cited, applies only to constitutional state principles. It does not apply to statutes because statutes require publication. It requires the passage of implementing rules and regulations, and to a certain degree even kung may penal provision, kailangan ka pa magpasa doon sa UP Law Center, no? So kaya hindi talaga yan self-executing provision. Hindi pa nga naka-define yung rules of procedure po. Kaya medyo mali po. Opo, attorney, nakikita nyo rin po ba na, kasi nagbabasa rin ako ng mga komento, marami din sa mga kababayan natin, alam nyo naman, nag-aanalisa. Hindi ba itong pamamaraan na ito ay pagtapik doon sa ICC na parang pampagising sa kanila, hoy, mag-ano ka na, mag-issue ka na ng warrant, parang ganito. Nakikita nyo rin po. Hindi ko alam kung masasagot nyo po ito, attorney, pero sa inyo pong opinion. Well, there is some truth to it, no? Maybe this is a way to cajole or even force the ICC to issue the warrant. Parang ganoon ba? Tagal niyo naman mag-issue ng warrant, deklara ko na nga ito. Hindi baka nakalimutan lang ni Ombudsman Remulla na una hindi niya trabaho yan. Hindi na po siya DOJ Secretary, Ombudsman na siya. Reactive lamang siya. He receives complaints. He acts on complaints. Hindi na po siya pulis. Tapos pangalawa, bawal po mag-reveal ng mga sealed matters doon sa ICC. Nandun yan sa rules ng ICC unless lang allowed by the judges. Ang ibig ba niya sabihin, yung kanyang premature declaration to the public, may approval yun sa justices? Aba, it affects now the integrity of the justices. Bakit alam niya yung DFA secretary natin, DOJ, hindi alam. Yung ICC spokesman, hindi rin alam. Nakakasira yan sa integrity ng ICC processes. Opo, balikan ko lang yung inilabas na rules on extradition proceedings po. May bago po ba rito, attorney? And nakikita nyo rin po ba na sa panahon ni PRRD, malinaw na yung mga unang mga nakasaad po doon sa atin pong batas, kaugnay nga po dito sa pag-handle ng mga individual na may kinakaharap na kaso sa ibang bansa? Well, dito sa extradition rules, wala ito nung panahon kay PRRD. Pero meron tayong PD 1069. Yun yung extradition law natin. Sasabihin nila, hindi naman mag-apply yung kay PRRD kasi hindi naman state yung
yung ICC. At tama yun. PD 1069 applies only to state-to-state request for extradition. But that does not mean that they will not comply also with the very Article 17 that they are citing on surrender. Ang surrender pa nga, wala pa ngang rules of procedure sa panahon ng pagdakip ni PRRD. Kaya nga illegal yun. Granting na yung Article 59 ng Rome Statute, effective pa yun. Hindi na tayo party yan, nag-withdraw na tayo, so dapat hindi i-apply yung Article 59 kasi hindi na tayo party. Granting ex argumenti gratia na party pa tayo, i-apply natin yung Article 59. Dapat dumaan siya sa competent judicial authority nga. Ilang abogado na nagsasabi dito, bagong graduate sinasabi. Oo. Hindi dumaan dun. So, illegal talaga yun. Maski anong English ang gamitin dun, illegal yun. Meron kasing kasi attorney na pangalang justice sa ahensya kaya siguro yun na. Yun, ang korte nagbibigay ng justice kaya yun siguro yung inequate nila na sila na yung magiging kinatawan ng korte. Oo, pero prosecutor kasi sila Hindi naman sila competent judicial authority. Maski anong English gabitin natin dyan, hindi talaga sila nag-comply. At saka, yung mga forms, kasi I studied this intently, no? Kasi kami yung nag-file doon sa Supreme Court. Pati nga sa form doon na pinilapan ni Lacanilaw, ang sabi niya, has this been referred to a competent judicial authority? Ang sabi niya doon, no. Wala siyang alam. I-review nyo yan. Wala. Po. Pero sa tingin nyo po, attorney, kung meron po talagang ICC warrant of arrest given, if ever man meron, yes, sino po yung unang magsasabi? Si Ombudsman or ang DFA, ang Korte, ang DOJ? Sino po? Ganito yan. Kung i-follow nila by analogy, yung pinakabago na yung extradition rules, dapat idaan yun sa DFA. Okay? Department of Foreign Affairs. Pag-aralan kung kompleto ba or nandyan ba lahat ng mga papeles at saka requirements, i-transmit yun sa Department of Justice. And the Department of Justice will conduct its own assessment and they will file it with the extradition court. Where is the extradition court? According to the rules or new rules, it will be the extradition court where the extraditee resides, or if unknown, where the head of the authority is, where the office of the authority, meron sila, may executive authority, may central authority, doon daw ipa-file. So, kumbaga, ang unang malaman yung DFA, hindi po ombudsman, walang role ang